ating lahat? Amen. Inayayan ko po ang bawat isa na pumunta nga po tayo lahat sa gitna. And pumaharap po tayo. Ayan, amen. Alam ko po na tayo po ay handa na papurihan ng ating Panginoon. Amen po ba? Kaya as we start worshiping the name of the Lord, i-ask po natin ang ating Panginoon na suriin at siyasatin po niya ang ating mga puso. Maybe some of us, or maybe all of us, ay may mga pinagdaanan or nakagawa ng mga pagkukulang sa ating Panginoon. And as we sing this song, gamitin po natin ang awiting ito bilang panalangin sa ating Panginoon. Let us humble ourselves to the Lord. Let us ask forgiveness to the Lord. Nasuriin at siyasatin ang ating mga puso as we come to the throne of our Lord Jesus Christ this day. Hallelujah. Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanang nagawa laban sa'yo. Lumalapit, sumasamo, dumudulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at gawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Bigaya at gawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Ay nakamtan ko, o aking Jesus. Ay nakamtan ko, o aking Jesus. Oh, hallelujah, Lord God. Hallelujah. Lord, kami nga po ulit ay nagpapasalamat, Lord God, sa araw na to na pinagkaloob mo sa amin. Na kami nga po ulit ay nagkakaisa, Lord God.
And patuloy namin sa inyong tinataas, Lord God, ang aming Sunday service. Lord, I pray na may you be the center, Lord God, especially sa life namin. I pray, Lord God, sa bawat kapatiran na may you open our hearts, Lord God, na buong puso kami, Lord God, na mananampalataya sa iyo, Lord God. Lord, I pray, Lord God, kung may mga mabigat man, Lord God, na kami nasa puso namin, Lord God, ay nawa mai-release na namin to ngayon. And I pray, Lord God, na kami nga po, Lord God, ay patuloy, Lord, na magkaisa. I pray, Lord God, sa bawat magagamit, Lord God, na instrumento pang mag-lead sa iyong bahay na panumbahan, Lord. May you help them, give them the wisdom, knowledge, and understanding, Lord God. And I pray, Lord God, na nawa, Lord, madami kaming matututunan, Lord God. And ikaw nga po ang patuloy, Lord God, na yumakap sa amin. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Bigyan pa nga po natin ng malakas. Palakpak ang ating Panginoon. Amen. Sino na po dito ang handang sumayaw sa ating Panginoon? Ang handang magtaas ng kanilang mga kamay para sa ating Panginoon. Amen. Amen. Dahil tunay nga na sabi ng ating Panginoon, lahat ng mga pangamba ay aalisin ng ating Panginoon. Amen. Lahat ng kasakitan ay aalisin ng ating Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. Kaya tayo po ay magkaisa na papurihan, awitan ang ating Panginoon sa oras na ito. Hallelujah. Hallelujah. Yes, oh God. Hindi magbabago kailanpaman sa habang panahon ang iyong salita, Panginoon. Mga halaman ay natutuyo, langit at lupa ay maglalaho, ngunit tapat lahat ang sinabi mo. Karamdaman ko ay mapapawi, suliranin ko ay magagapi, kalaya ay mararanasan ko dahil sinabi mo. Kasalanan ko'y patatawarin, panalangin ko'y iyong diringgin, ang pagtitiwala ko'y sa'yo dahil sinabi mo. Dahil sinabi mo. Amen. Hallelujah. Wala hanggang hindi magbabago. Walang hangganan, hindi magbabago kailanpaman Sa habang panahon ang iyong salita, Panginoon. Mga halaman ay natutuyo, langit at lupa ay maglalaho, ngunit tapat lahat ang sinabi mo. Karamdaman ko ay mapapawi, suliranin ko ay magagapi, kalaya ay mararanasan ko dahil sinabi mo. Kasalanan ko'y patatawarin, panalangin ko'y iyong diringgin, ang pagtitiwala ko'y sa'yo dahil sinabi mo. Dahil sinabi mo. Hallelujah. Tunay nga, O Diyos, na ang tiwala po namin ay para lamang po sa iyo, Panginoon. Dahil tunay nga na ikaw ang aming Diyos na hindi nagkukulang. Hallelujah. Karamdaman ko ay mapapawi, suliranin ko ay magagapi, kalaya ay mararanasan ko dahil sinabi mo. Hallelujah. Kasalanan ko'y patatawarin, panalangin
karanasan ko dahil sinabi mo. Kasalanan ko'y patatawarin, panalangin ko'y iyong tiringin. Ang pagtitiwala ko'y sa'yo dahil sinabi mo. Dahil sinabi mo. Dahil sinabi mo. Dahil sinabi mo. Hallelujah. Hallelujah. Patuloy po nating papurihan ng ating Panginoon. Dahil araw-araw ang kanyang mga anak ay magpupuri sa Kanya. Hallelujah. Talagang magpuri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilin pa pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako ay aawit ng papuri't pagsamba. Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw, Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Amen. Hallelujah. Ay sarap talagang magpuri sa inyo, Panginoon. Di na kayang pigilin pa ang diriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ko ay aawit ng papuri't pagsamba. Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw, araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw, araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Walang papantay, walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Amen. Hallelujah. Yes, oh God. Hallelujah. Yes, oh God. Tunay nga, O Diyos, na napakadakila mo po sa aming mga buhay. Ang iyong kabutihan ay nag-uumapaw sa amin na inyong mga anak, Panginoon. Tunay nga na ang bawat isa ay may mga pinagdadaanan sa ating mga buhay. And even sa buong mundo, we are affected sa mga crisis na nangyayari. But as we sing this song,
ibigay po natin ng lubusan ang tiwala natin sa ating Panginoon. Indeed that we commit mistakes. Indeed that we are struggling. Indeed that we are not perfect. God is not asking us to be perfect, but God is asking us to obey Him. God is asking us to trust Him. Dahil tunay nga na ang ating Panginoon ang siyang makapangyarihan sa lahat. Ang ating Panginoon ang ating pag-asa. Kaibigay po natin ang ating buong puso sa ating Panginoon dahil tunay nga na siya lamang po ang nararapat nating papurihan sa ating mga buhay. Hallelujah. Yes, O God. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, ni minsan ay hindi nagkulang. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di manangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Panginoon, makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Ulitin po natin. Higit sa aking kailangan, tunay nga o Diyos. Higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, ni minsan ay hindi nagkulang. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di manangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo. Yes, O God. Walang mahirap sa'yo. Panginoon, makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Tunay nga o Diyos. Imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon, makapangyarihan. Walang imposible sa'yo. Diyos o God, tunay nga o Diyos. Bawat araw ko
imposible sa'yo, Diyos. Ang imposible sa'yo. Imposible sa'yo. Panginoon, ng mga kapangyarihan, walang imposible, walang imposible, walang imposible sa'yo. O purihin ka, O Diyos. Tunay nga na walang mahirap sa'yo. Walang imposible sa'yo, Diyos. O purihin ka, nag-iisang Diyos. O purihin ka, O May I ask everyone to please taas po natin ang ating mga kamay sa ating Panginoon. Ibigay po natin ang buong tiwala natin sa ating Panginoon. Iparamdam po natin sa ating Panginoon na siya lamang po ang siyang makapangyarihan sa lahat. Na wala pong papantay sa Kanya. Na ang mga imposibleng bagay sa mga tao ay posible sa ating Panginoon. Na ang mga hirap ng mga tao ay walang hirap sa ating Panginoon. Kaya po tayo po ay magkaisa na awitin ang chorus ng awitin ito. Let us declare na walang imposible sa ating Panginoon. Let us declare na walang hirap sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Walang mahirap Sa'yo. Come on, church. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang imposible sa'yo, Diyos. Walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo.
sa'yo. Let us declare, walang imposible. Walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon, makapangyarihan. Walang imposible, walang imposible, walang imposible sa'yo. Purihin ka, Diyos. Walang imposible sa'yo. Walang mahirap sa'yo, Diyos. Purihin ka. Hallelujah. Yes, O Nag-iisang Diyos. Purihin Yes, O God. Yes, O God. Hallelujah. Pupurihin ka nga po namin, Panginoon. Yes. Hallelujah. Tunay nga, O Diyos, na wala pong papantay sa iyo. Tunay nga, O Diyos, na napakadakila at napakabuti mo po sa aming mga buhay. Kaya ang lahat ng boses, ang lahat ng kamay na ito ay para lamang po sa inyong kapapurihan, Panginoon. Dahil tunay nga na walang mahirap sa iyo, Panginoon. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos na siyang makapangyarihan sa lahat. Hallelujah. Ikaw ang aming Diyos na aming pag-asa. Hallelujah. 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 Bigyan pa nga po natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Alam ko po na na-miss po natin ang bawat isa. Kaya ang bawat rumaragasang pagpapala po sa bawat isa, i-share po natin sa ating mga kapatid as we greet them. Hallelujah. Sinabi ng Diyos, aangat ang buhay ko. Sinabi ng Diyos, sasagana ang buhay ko. Kaya't ako'y magsasaya, pagkat ang sabi ng Diyos ay sinabi niya. Di ko bibitawan ang lahat ng pangako niya. Lumalagas ang pagpapala, aking nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sa akin napunta. Mula Hilaga, Kanluran, Timog, Silangan, saan man magpunta. Lumaragas ang pagpapala, ang aking nakamtan na.
sinabi ng Diyos, aangat ang buhay ko. Sinabi ng Diyos, sasagana ang buhay ko. Kaya't ako'y magsasaya, pagkat ang sabi ng Diyos ay sinabi niya. Di ko bibitawan ang lahat ng pangako niya. Dumaragas ang pagpapala, aking nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sa akin napunta. Mula Hilaga, Kanluran, Timog, Silangan, saan man magpunta. Dumaragas ang pagpapala, nakamtan na. Rumaragas ang pagpapala, dumaragas ang pagpapala, aking nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sa akin napunta. Mula Hilaga, Kanluran, Timog, Silangan, saan man magpunta. Rumaragas ang pagpapala, aking nakamtan na. Rumaragas ang pagpapala, dumaragas ang pagpapala, aking nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sa akin napunta. Mula Hilaga, Kanluran, Timog, Silangan, saan man magpunta. Rumaragas ang pagpapala, nakamtan na. Rumaragas ang pagpapala, aking nakamtan na. Rumaragas ang pagpapala, aking nakamtan na. Amen. Makaupo na po tayo. Good day, church family. Here are our announcements for today. To all members of the worship team, please stay for a short meeting right after the service. It will only be brief, but it is important, so we encourage everyone involved to remain behind. Let us also continue to pray for our national convention. As early as now, let us cover it in prayer and ask the Lord for His guidance, protection, and blessing upon everyone who will be involved. Please also take note of our schedule for March 28, 2026 from 2 to 6 p.m. From 2 to 3 p.m. will be for Luwakan and Peza. From 3 to 4 p.m. will be for Gias and Lower Liwanag. From 4 to 5 p.m. will be for New Hope Church. Then from 5 to 6 p.m. will be for Tri-House. We encourage everyone to be guided accordingly and to join us as we continue the work in these areas. As part of finishing the task that God has entrusted to us, we will also have an evangelism drive on March 29 in Aringay, La Union. We encourage everyone to participate and be part of sharing the gospel and reaching more souls for Christ. We also want to invite everyone to Katuwang, Paghayo at Paglago on May 1st. This will be held at Barangay Hall, Lantap, Bagabag, Nueva Vizcaya. Our speakers will be Reverend Ben Baniwas and Reverend Robert Joaquin. Let us come together, be equipped, and grow in our calling as we partner in ministry. And for our teachers, we have Teacher Enhancement Part 2 will be on Thursday, April 9 at 9 in the morning at Peza Church. The registration fee is 200 pesos under Baguio South Division. To all our teachers and workers, we encourage you to join and be equipped
for greater service in the ministry. And don't forget, we also want to encourage everyone to please join us every Friday, 6 p.m. at Luwakan Church. Tara sa prayer meeting, maki-join, maki-agree, maki-pray. Together, we are one family. Also, please take note of those who will be our service leaders for March 29. We have Brother Joe as our opening prayer. We have Brother Lenny for exhortation and giving. We have our ushers, Brother Miller and Sister Mardy. And Say It With Flowers, we have Brother Joe's family. Thanks. That's all for our announcement. Thank you, everyone, and may the Lord bless us all. May we call on Sister Jaira for the exhortation of giving. Ayan, good morning po ulit sa ating lahat. And as I was preparing po yung isi-share ko today, naalala ko po yung story about the three wise men po. Ay, yung, hindi po sila three yung wise men po na nag-travel to see Jesus. Minsan pag naalala po natin yung story na to, baka nasa isip nyo po, hindi pa naman po Pasko, bakit ito po yung sineshare ko. Pero yung principle po is not just about for Christmas, but the principle is for every season po that we have in our lives. It's a story nga po tungkol dun sa mga wise men na nag-travel po ng malayo. They gave generously and they worshiped ang ating Panginoon sa pamamagitan po ng gifts na binigay po nila. So as a background po, di ba po, they followed the star so that makarating po sila sa Bethlehem kung nasaan nga po si Jesus. Sabi po sa Bible, they fell down and worshipped Him. Then they opened their treasures and presented Him with gifts of gold, frankincense, and myrrh. So, hindi lang po ordinary gifts ang binigay ng mga wise men. Yung binigay po nilang gifts, it declared who Jesus was. Jesus was precious nga po, di ba? And they gave them as an act of worship. So, sa pamamagitan po ng pagbigay nila ng gifts nila, they showed kung paano po nila i-worship ang Panginoon. Nag-respond po sila kung sino, they gave in response po sa kung sino po ang ating Panginoon sa kanilang buhay. Hindi po sila nagbigay dahil merong need or dahil may nagsabi po sa kanila na dapat magbigay sila. But they gave because they encountered the King, ang ating pong Panginoon. And their hearts overflowed nung sila po ay nagbigay. So, ang giving po natin sa umagang ito, sana po ay first and foremost ay response po siya sa kung sino po ang Panginoon sa buhay natin. Hindi po dahil sinasabi ng leaders natin or ng nag-e-exhort na magbigay tayo, kundi po it is a reflection of who God is po sa ating mga buhay. So, hindi po siya reaction sa kung magkano na lang po ang budget na meron sa atin. Because our giving today is our act of worship para po sa ating Panginoon. And yung wise men po, they gave their best. So tayo din po sana sa umaga na to, let us give our best for our Lord. When we give, we have the opportunity to offer to God our best, not just what is convenient or what remains from what we have po after everything else. So let us give today wholeheartedly. Let us give with sacrifice. Kagaya po ng sacrifice na ginawa ng mga wise men, ang layo po ng travel nila. Siguro it took them months or years para makarating po sa kung nasaan si Jesus. So let us give. Our giving should honor God and it involves sacrifice. Not because God needs our money, hindi niya po yun kailangan, but because sacrifice reveals kung ano po yung nasa puso natin as we give to the Lord. And today po is also our CAP Sunday or our Church Assistance Sunday. And yung bawat contribution po na binibigay natin for our CAP ay hindi po siya nagsistay dito sa ating church. Nafo-forward po siya sa ating district and then nat-turn over po sa ating national office. And we thank the Lord kasi po yung church po natin, ang Luwakan Church, ay nabigyan din po ng opportunity para makareceive po ng CAP, which is used para po sa pag-construct din ng ating building. So we thank the Lord kasi sa pamamagitan po ng giving ng iba ding mga churches ay na-bless po yung ating church. And today, it's time naman po na tayo ang mag-give back to support our church assistance program so that yung other churches din po na nangangailangan would receive the blessing po. And we will be happy kasi po tayo ay naging part para sila po ay
makapagpatayo rin po ng kanilang church building. So when we give our cup, hindi lang po ito program ng ating church. We are giving because we want to worship, we want to honor the Lord. And as we give, may mga new churches po na napapatayo all for the glory of our God. So kagaya po ng mga wise men, let us give our best. Let us give with sacrifice and let us give to support the work of the King beyond the walls of our church po. So, as we receive the offering today, both po para sa ating local church and for CAP, let us see it na hindi lang po siya part ng routine na every Sunday naman kasi may offering po. Kundi, let us see it as a moment po para i-express natin how grateful and thankful we are para nga po sa ginagawa ng Panginoon sa ating mga buhay. We are acknowledging po na ang ating Panginoon is our King of Kings, so let us give glory to His name po. So, let us bow down and pray po before we give. Hallelujah, Lord. We praise and thank you for this wonderful day that you have given to us, Lord God. Thank you for the lives of your children gathered here today to honor you and to worship you, Father God. And as we worship you through our giving, Lord God, may you search our hearts and may you find us faithful, Lord God, to give for your glory, Lord God. And we pray na whatever we give today, Lord God, may it be our best, Lord God. May this be used all for your glory, Father God. And thank you for blessing each one of us, Father God. Thank you for pouring out your blessings sa bawat isa po sa amin so that we will be instruments of your blessings to others as well po, Father God. We honor you for this wonderful day po. In Jesus' name, amen. God, I'm still counting my blessings. Oh, that you've done in my life. The more that I look in the details, the more your goodness I'll find. Father, on this side of heaven, I know that I'll run out of time, but I will keep counting my blessings, knowing I can't count that high. I will keep counting my blessings, knowing I can't count that high. I was praying for a miracle. Praise God. It's a beautiful day. Amen. Bagamat nakakaranas ang ating mundo ng krisis, but we are here to truly worship our living God. Despite of our circumstances, globally, personally, but I know that the Lord is here with us. No? Kasa't kasama po natin ang Panginoon. And so we welcome each one sa ating pagpupuri sa Panginoon, even to those who are joining us through live stream na hindi po sila nagsasawang nakiki-join. And of course, the only purpose why we are here, it is because of our living God. So we welcome the Holy Spirit in our midst today. Amen? So this morning, alam ko na tayo ay nandoon yung heart natin to be victorious every day, di ba? Kaya nga yung ating series of sermons for this year, stepping out from our foxholes to victory. And kasa't kasama doon is that we will also step out in vision. And this morning ay pag-uusapan po natin ng kahalagahan ng obedience, which is our greatest strategy para tayo po ay maging matagumpay sa ating mga journey as believers of our Lord Jesus Christ. And I would like us to focus our attention to our scripture reading this morning, which is taken from the Gospel of Luke, chapter 5, verses 4 to 6. And it says, when he had finished speaking, that is the Lord Jesus Christ who is speaking here, he said to Simon, "Launch out into the deep and let down your nets for a catch." But Simon answered and said to him, "Master, we have toiled all night and caught nothing. Nevertheless, at your word, I will let down the net." And when they had done this, they caught a great number of fish, and their net was breaking. So sa Tagalog po, pagkatapos niyang mangaral, sinabi niya kay Simon,
Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli. Sumagot si Simon, Guro, magdamag po kaming nagpagod, ngunit wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi nyo, ihuhulog ko ang mga lambat, at ginawa nila at nakahuli sila ng maraming isda, kaya't halos mapunit ang kanilang mga lambat. Purihin ang pagkabasa ng mga salita ng Panginoon. Shall we bow down our heads in prayer? Father God in heaven, we thank you sapagkat tunay nga, O Diyos, na kayo ay mabuti sa aming mga buhay. Maging sa mensaheng na ihanda sa araw na ito, dalangin ko nga po na kayo ang patuloy na mangusap sa bawat puso namin. Hayaan nyo nga po ng inyong banal na spirito ang patuloy po na magpaunawa sa bawat kataga, sa bawat salita na maihahayag sa oras na ito. Hayaan nyo nga po ng inyong alipin ay maihayag ang mensaheng kaloob po ninyo para sa bawat isa sa amin. Pagpalain nyo po ang inyong mga salita. Ito po ang aking panalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So, ang title po ng ating sermon is Obedience, the Strategy that Breaks Nets. No? So, ang pagsunod pala, no, ito ang strategiya para mapunit, no, ang mga lambat. Noong a few years ago, kasi globally, no, ay of course, nakaranas ang buong mundo ng krisis dahil sa pandemic. At marami ang mga iglesia na siyempre hindi pwede, no, ang mag-gather kasi nga lockdown. And so, yung mga simbahan ay hindi nakapag-gather, no? Tuwing linggo or anumang mga Bible studies. So natigil po lahat ng mga gawain sa loob ng mga iglesia all over the world, hindi lamang po dito sa atin. And so, alam po natin, pagka walang physical gathering, ando doon kasi nasa bahay tayo, ang mga ministries ay syempre na wala talagang mga Bible studies or prayer meetings dahil nga sa ganitong kaganapan. And of course, yung mga leaders ay hindi alam, no? Unsure kung ano yung mga magiging kaganapan sa mga susunod na mga araw. Paano pang makakapagsilbi ang mga church leaders sa mga community na ipinagkatiwala ng Panginoon sa bawat isa. At merong isang local pastor na nandoon yung discouraged siya. Kasi paano na siya makakapag-serve? Hindi siya makalabas ng bahay. Lockdown. Dahil nga sa pandemic. Of course, paano pang attendance ng mga kapatiran sa church? Kasi wala naman na, close ang church. Andiyan na maging, syempre, walang pagbibigay. Paano na yung mga finances? Nakakailanganin ng iglesia. And so, hindi rin makapag-outreach, hindi siya makapag-Bible study, hindi siya makapag-share ng Word of God. Dahil yung mga traditional na mga face-to-face, hindi na ito pwede. Kaya, nanalangin siya sa Panginoon. At andoon yung prompting ng Holy Spirit na binigyan siya ng panibagong gawain na dapat niyang gawin. No? Para sa gayon ay magampanan niya yung kanyang tungkulin bilang isang pastor. Na ito ay hindi naman dating ginagawa. There's a change. Unfamiliar. Minsan uncomfortable. Kasi hindi naman siya tao na technologically inclined. So hindi siya, di ba may mga pastors talaga na hindi talaga marunong. Pag hindi sila taking na person, no? Katulad ng ating mga young people today. Lalong-lalo na yung mga medyo nagkakaedad na ng mga pastors.
And so, hindi siya technical expert. And so, wala rin siyang experience kung paano gagawin. But praise God, merong wisdom ang Panginoon na gamitin ang mga digital platforms para sa gayon ay makapag-minister sa mga tao. So, ginather niya yung kanyang mga technical team niya, nakipag-usap siya sa kanila, and praise God, ay nandoon na tinulungan yung pastor na ito. At natuto rin siya kasi kailangan niya rin na kahit hindi siya technical person, pero kailangan niyang matuto. At natutunan niyang paano magkaroon ng online prayer meetings at magkaroon ng Bible studies to reach out yung mga kapatiran na nasa kanilang mga tahanan. Sa umpisa, of course, hindi madali. May kakaunti na nagjo-join, pero habang tumatagal, ay dumarami yung mga umpisa dito sa church, no? Sa mga kapatiran. And then later on, yung mga hindi nakakapag-attend ng church ay nakikijoin na rin kasi lalong-lalo na pag live stream na katulad natin, naaabot po ang iba't ibang lugar. Outside the four walls of our church. Ganon, no? So, ganon. Ang nangyari, maging yung mga overseas workers na member ng church at kahit sa mga iba pa ay nakakapag-join. Mga estudyante, andyan yung kahit sa mga naghahanap, no, na magkaroon or makakilala sa Panginoon. Curious doon sa pananampalataya. So later on, habang tumagal, praise God, kasi na-realize ng church na ito ay isang pagkakataon na binigay ng Diyos para makakilos siya in a powerful way. To reach out, no? People beyond, yung ministry expanded beyond what they have experienced before. Kasi hindi na lamang doon sa kanilang lugar, but even to the different nations of the world. So, yung nag-umpisa as an uncertain obedience became an unexpected harvest. So, praise God. So, yung pambihirang tagumpay na ito ay hindi nag-umpisa o nangyari dahil sa meron silang napakagandang programa, perfect na plan. But, ito ay nangyari dahil sinunod nila ang pagkilos ng Diyos, ang direction ng Panginoon sa kanila. At ito ang prinsipyo na makikita po natin dito sa Gospel of Luke chapter 5, na si Pedro, meron siyang emptiness kasi kahit na at ang sinasabi dito kasi siya ay matatawag na expert, meron siyang expertise, no, in the knowledge of the fishing industry. Kasi nga siya ay isang fisherman. At ang sinasabi ng kanyang pagkakaunawa at experience na yung sinabi ng Panginoon na pumalaot sila at ihulog yung mga lambat, parang sa kanya, ito ay hindi mag-work. Bakit? Because of his experience. Pero ang sabi niya, nevertheless at your word, no? Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ayon, ginawa niya. Kaya nga ang pagsunod sa Diyos ay naka-align sa kanyang instruction, kahit yung mga matatawag na unfamiliar waters can produce overflowing nets. So ang scripture passage natin ay naganap po ito after na si Jesus it is during the early ministry ng Panginoon in Galilee. So, dito sa kwentong ito, all night, so magdamag talagang nagfishing sila, Pedro at ang kanyang mga kasamahan, pero wala silang nahuli. Hanggat sinabi ng Panginoon na ihulog nila yung kanilang mga lambat, no?
doon, no? Pumalaot sila at ihulog ang kanilang mga lambat. So yung instruction ng Panginoon, ito ay nagre-represent sa isang panawagan para sila ay sumunod. Even beyond yung human effort and understanding. Hindi nila maunawaan kasi expert naman sila in fishing. Si Jesus, hindi naman siya fisherman. So wala siya naman sigurong alam patungkol sa pag-fishing. But, praise God, no? Sumunod sila. Sumunod si Peter. Strategy without God fails. Ang strategy, kahit na anong ganda ng strategiya po natin, kung hindi natin kasama ang Panginoon, ang mga programa po natin, even in the church, will fail. Pero, kapag tayo po ay susunod sa kanyang mga salita, sa kanyang mga instruction, ito ay magdudulot ng abundance, overflowing na blessings. So yung obedience po nila, it led to an overwhelming blessing. So siksik yung kanilang mga lambat, at sabi doon ay nag-umpisang mapunit dahil sa overflowing na catch of fish. In our scripture passage, no, makikita po natin ang isang powerful moment na kung saan tinawag ng Panginoon yung kanyang mga first disciples. Ito ay picture na kung saan nagtuturo ang Panginoon, no, doon sa Lake of Gennesaret, at nag-instruct siya kay Simon Peter, no, para ihulog nga niya yung kanyang mga lambat for the catch. Kung titingnan po natin yung sinabi ng Panginoon, put out into the deep, or pumalaot kayo. Pumalaot. Kapag pumalaot, ibig sabihin, there is a symbolism of stepping out in faith. Stepping out in faith and trusting yung guidance ng ating Panginoon. Kahit na sa kanila, being mga fishermen, parang wala yata, illogical naman yata yung sinasabi ni Jesus, galing na nga kami doon sa laot, wala talagang fish na nahuli. Pero despite of this, na sa kanila, illogical, pero it was a challenge for them para mag-move sila beyond, no? And yung kanilang comfort zone, yung alam nila, yung kanilang wisdom, and mag-rely sila sa wisdom ng Panginoon. Kaya nga nung sinabi ng Panginoon sa kanya, let down the nets for a catch. Ihulog mo yung mga nets. Ibig sabihin, it signifies obedience to God's commands. Even nagkaroon sila ng failure to catch fish. No? Kaya, tignan po natin, there are 3 things na makikita po natin, paghihimay-himayin po natin ang passage na ito. Yung unang-una is, labor without the Lord, wala itong bunga. Ano? Ibig sabihin na yung efforts po natin alone fall short. Yung ibig sabihin, kulang ang sariling sikap. Now, sabi ni Peter doon sa verse 5, we worked hard all night. Talaga namang nagpagod po kami buong magdamag, pero wala kaming nahuli. So this one, ito ay isang reflection ng human effort at yung limitation of relying solely on our own strength. So ito ay isang reminder sa atin na human effort alone is insufficient. Minsan kahit ano ang sipag natin, ano yung ginagawa natin para diskartehan, meron tayong mga experience, ganito yung ginagawa ko no? Ay hindi pa rin ito sapat. Dahil sabi ng Panginoon sa John 15:5, I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit. For without me, you can do nothing. Ibig sabihin,
Kung wala pala ang Panginoong kumikilos sa ating mga buhay, sa ating mga ginagawa, wala po tayong, we can do nothing, sabi doon. Walang bunga ang ating mga ginagawa. Kaya ang Panginoong Jesus, He was speaking to His disciples patungkol doon sa napakahalagang connection ng Panginoon at sa kanyang mga tagasunod. Kaya nga, yung imagery dito regarding yung vine and branches, merong ipinapabati dito na kahalagahan ng dependency upon God, dependency upon Jesus, na magkaroon tayo ng ang kahalagahan ng pakikipag-ugnayan sa Diyos. At hindi lang pakikipag-ugnayan, kundi malalim na ugnayan sa Panginoon or intimacy. Dahil kung merong ganitong ugnayan sa Panginoon, ay merong bunga. There will be fruitfulness. So ang totoong spiritual productivity is impossible kung hindi po tayo nag-a-abide kay Christ. No, kung wala po tayong ugnayan sa ating Panginoon. Kahit ano man po yung ating sipag, yung masipag po tayo, kahit sa Bible studies, kahit masipag po tayo, kahit na ano ang ginagawa po natin para mag-succeed sa anumang larangan ng ating mga buhay. Kung wala ang ating Panginoon, no, sa gitna ng ating mga ginagawa, kulang pa rin ang magiging resulta nito. Because it is our self-effort. Kailangan po natin ang Panginoon. Now, sa mga nagluluto, di ba, kailangan natin na i-chop, no? Hiwain yung ating mga niluluto, lalo na pag karne. Over time kasi kahit na napakatalim ng isang kutsilyo, kapag ito ay parating ginagamit, nagiging mapurol over time, di ba? At minsan, ganun ang nangyayari. Chop ako ng chop, tapos sabi ko, nagngal-ngal mo ito, datoy. Napakapurol naman sa Tagalog, no? Napakapurol naman na itong minsan naiinis na ako kasi ang hirap yung instead na isang slice mo lang, ay nako, ilang beses. Minsan naiinis ako pag gano'n. Tapos sabi ni pastor sa akin, paano naman? Tignan mo naman kasi yung kutsilyo mo mapurol na. So, okay, oo nga naman. Minsan, ganun po tayo, di ba? Pagka nagtatrabaho tayo na may problema yung ating mga ginagamit, na-frustrate tayo, naderderan. Sabi ko, naderderan yung karne, yung fish, wala na. Tasira na yung itsura. Instead na clean yung cut siya sana. Sa mga estudyante or sa mga nasa office, lalong-lalo na pag end na ng submission ng mga reports, tapos ang bagal ng computer mo, naranasan nyo ba yun? Naku, nakakainis, deadline na, di ba? Naiinis na tayo. Ako, nangyari sa akin yun. Tapos kabagal ng computer. Save naman ako ng save. Pagdating ng ba't nawala yung sinave ko? Tapos sasabihin ni Pastor Edo, kasi siya yung sa technical, sabi niya, Tita, ang bagal na ng computer mo kasi matagal na, 7 years na yung laptop. Oo nga naman, kahit anong version ng ilagay mo na dyan, hindi na kaya. Di ba? Nakaka-frustrate kasi deadline na. Lalo pag sinabi sa akin ni Pastor, kailangan ko na ito, i-send mo na sa akin. Ganito. Tapos, magluloko pa yung computer ko. Frustrated po ako. Ganon din po ba kayo? Sa mga karpentero, ito pa. Di ba pag lalo yung, yung steel, yung lagari ng bakal. Kahit, siyempre, pag naglalagari, nagiging mapurol din yun. Kahit anong gawin mo, hindi na makakat. So, frustrations, nagtatagal, ang trabaho, hindi maayos ang trabaho, ano nangyayari? Frustrated. So, anong dapat natin gawin sa mga ganong pagkakataon? Anong gagawin? Kailangang ayusin, di ba?
Hindi ka pwedeng umupo na lang at tignan mo yung iyong kutsilyo na mapurol. Kaya nga sabi ba, iron sharpens iron. No, naalala ko, iron sharpens iron. O kumuha ka ng isang kutsilyo pa. O sige, hasain mo kung wala kang panghasa. O tapos pag in-slice mo na, okay na naman. Anong gagawin mo sa computer? Palitan na kasi ayaw na talaga. No, 7 years na yung laptop, kailangan ng palitan. O, di ba? Ganun lang naman yung solution. Kasi wala ka nang magagawa pag ganun na ka ang edad ng computer mo. Kaya mag-pray, anong gagawin ko, Lord? Wisdom from the Lord. And then, pag ang blade ng panglagari ng bakal, you have to change it. Bumili ka na ng bagong blade. Huwag ka nang, kahit anong gawin mo sa paglalagari mo, wala nang mangyayari, kapatid. So, that's just, common sense na, So, yun, no? And so, tingnan po natin. So, ano naman ang ginawa ngayon ng Panginoon, no? Sinabihan niya si Pedro, no? Si Simon, yung pangalan niya kasi dyan is Simon. So, anong ginawa ni Simon? Okay, let's go to the second point. So, kailangan, he needs to listen to the Lord. Kailangang makinig at sumunod. So, ang simple palang pagsunod ay magdudulot pala ito ng pambihirang tagumpay. Magdudulot pala ito ng miracle noong sumunod siya. Kasi sabi niya doon sa verse 5, dahil sa sinabi po ninyo, ay ihuhulog ko ang mga lambat. Hindi sinabi ni Simon na dahil ito ay logical. Kasi illogical sa kanya dahil, ano ba to? Pumalaot na nga kami, magdamag na nga kami, wala na nga kaming nahuli. Ba't ko pa ihuhulog yung lambat ko? Alam ko na nga na walang isda na mahuhuli, di ba? Pero hindi niya sinabi yon na logical. Hindi rin niya sinabi na strategic ito. Bakit? Kasi, alam niyo po ba, siya ay isang seasoned fisherman. Pag sinabi po nating seasoned fisherman, matagal na fisherman siya. Hindi natin alam, baka nung kabataan pa niya, ay fisherman na siya. Nasa fishing industry na sila. So alam na niya, napakarami na niyang experience. But, praise God, kasi sabi niya, dahil sa sinabi po ninyo, ang ibig sabihin, doon yung ipinamalas niya yung kanyang pananampalataya. Kahit nasabi ng kanyang kaisipan, sa experience, wala talagang mahuhuli eh. But dahil meron siyang pananampalataya, praise God, no? Nagtiwala siya sa sinabi ng Panginoong Jesus. Despite sa kanyang mga disappointments of not catching a single fish na magdamag. Praise God. Ang isang example in the Bible, I don't know if you have read it in your Bibles, or baka binasa nyo lang pero hindi nyo masyadong binigyan ng pansin. Doon sa 2 Kings chapter 5 verse 14, ito ay patungkol si kay Naaman, no? Si Naaman ay he is the commander of the Syrian army. And siya ay masasabi na magaling na soldier. Pero meron siyang leprosy. Yun ang kwento dyan sa chapter 5. And so, kahit nagustuhin man niya na magkaroon ng mas marami pang mga katagumpayan in terms of yung mga exploits nila in the army, pero dahil nga sa kanyang leprosy, yun ang nagiging hadlang para sa kanya. And so, meron kasi yung asawa niya na servant girl na actually na-capture itong young girl na ito from Israel. At kinuha siya, no? At naging servant ng asawa ni Naaman. At sabi ng servant girl na ito,
merong prophet sa Israel na pwedeng who will be able to heal you para magamot ka, sabing ganyan. At kaya meron siyang, pumunta siya sa kanilang hari at binigyan siya doon sa verse 5, binigyan siya ng letter na ibigay niya doon sa hari ng Israel, si King Joram, na nagsasabi na kailangan siyang tulungan sa pamamagitan ng tulong ng propetang si Elisha and to heal Naaman. So nung dala ni Naaman yon, pinakita doon kay King Joram, so medyo natakot itong si King Joram, kasi hindi ako Diyos para magpagaling. No? Wala siyang kapangyarihang magpagaling. Siyempre doon sa letter, siyempre kung hindi tutulungan ni Joram, si Naaman, ay magagalit yung haring Ben-Hadad at maaaring atakihin ng Israel. So andyan yung fear at galit na nasa puso ni King Joram. Pero noong nalaman ni Elisha, sinabi niya, huwag kang matakot. Dahil hindi naman ikaw magpapagaling eh. It is God. Praise God. So, ayun. So si Naaman, pumunta doon sa bahay ni Elisha, expecting na siguro kung anong gagawin niya para pagalingin si Naaman. Siyempre, expectation na dahil siya ay isang commander. Siya ay commander ng army ng Syria, bibigyan siya ng halaga. Siya ay bisita, so papapasukin sa bahay, VIP treatment, ganon. And then gagawin na kung ano ang gagawing ang healing para sa kanya. Pero nung nandoon siya, tagal na naghihintay sa labas ng bahay ni Elisha, hanggat sa lumabas yung servant ni Elisha. Hindi pa nga si Elisha ang lumabas eh. At ang sabi sa kanya, Commander, Naaman, sabi ng aking master, ay pumunta ka doon sa River Jordan at ilubog mo ang sarili mo ng 7 beses at ikaw ay malilinisan from your leprosy. And then, okay, goodbye. Ganun lang yung instruction. So, nainis itong si Naaman. Sabi niya, eto ba? VIP ako, bakit ganito ang trato sa akin? At bakit doon pa sa River Jordan? Ang dumi-dumi kayang ng River Jordan. Kasi nung pumunta kami, akala ko, noong pumunta kami sa Israel noon, akala ko malinis ang Jordan. Yung pala, oo nga pala, muddy. Dirty, sabi niya. Mas marami pang mga magagandang mga rivers na malinis doon sa amin. Ba't dito pa sa Jordan River? Sabi niya, sa inis na inis siya. Pero ang mga at paalis na sila. Sabi, uwi na tayo. Wala rin namang mangyayari dito. Pero dahil sa yung mga servants niya ay in-encourage siya, di ba gagawin mo ang lahat para mapagaling ka? Napakasimple lang ang pinapagawa sa'yo. Ilulubog mo lang yung sarili mo 7 beses doon sa Jordan River. Mahirap ba yun? Di ba ang dali-dali lang? Ilubog mo lang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and you're healed. Ganun lang kasimple ang sinabi, instruction. Kaya buti na lang nakinig siya sa mga servants niya. So ultimately, ano nangyari? His obedience led to complete healing. Kasimple lang pala. Sumunod lang naman siya, di ba? So, ibig sabihin, this one, it illustrates na ang faith sa sinabi ng Diyos, sa Word of God, and the power of simple obedience ay napakalaki pala ang gagawin. So, minsan, ang hinihingi ng Diyos ay simpleng pagsunod. Kahit hindi natin lubos na naiintindihan. Pero minsan, ang simple na nga ng sinasabi ng Diyos, pinapakomplicate pa natin eh. Diba? Just simple obedience. Simpleng pagsunod. At ang bunga nito ay pambihirang tagumpay. Sometimes, ang strategy ng Panginoon, yung strategy, it means trusting God beyond reason. Minsan hindi natin maunawaan
Pero ang sinabi lang ng Lord, sumunod ka. Sumunod ka. So, kung yun pala yung strategy ng Panginoon, madali lang pala, no? Sumunod lang po tayo. At ano ang mangyayari pag tayo po ay sumunod sa instruction ng Lord, sa kanyang, minsan hindi natin nauunawaan, o parang very simple lang, pero totoo kaya? Pero kapag tayo pala ay sumunod, beyond yung mga reasonings po natin, anong mangyayari? There is a lavish blessing from the Lord. Ano yung lavish? Labis-labis. Sabi na lang natin in Tagalog, ano? Sagana. Masagana ang bunga. So God's strategy produces overflow. So supernatural overflow comes from God. O ang sobra-sobrang bunga ay mula sa Panginoon. Beyond sa mga expectations po natin. Beyond sa mga inaasahan po natin. Kaya nga sabi doon sa verse 6, they caught a large number of fish that their nets began to break. So sa simpleng pagsunod pa lang ni Peter, ano nangyari? No? There was a catch of fish na pati yung mga lambat nila ay halos mapunit na. So ibig sabihin, it is an illustration na ang abundance and blessings that come, dumarating po ito from obedience to God. So ito na yung pagkilos ng Diyos. Kasi hindi na pagkilos ng tao ito. Hindi na yung human effort. Pero pagkilos na ng Panginoon. Bakit? Kasi alam ni Jesus kung saan yung mga maraming fish, di ba? He is kahit nasa human form si Jesus sa panahong yan. But there is still pagkilos ng Holy Spirit, no? And alam niya, He is all-knowing God. And He knows where the fish are. And so, ito'y nagiging resulta, no? Ng pagkilos ng Diyos. Hindi lang ito sapat, hindi lang ito katamtaman, kundi sobra-sobra. Overflowing. Doon sa Ephesians chapter 3 verse 20, merong sinabi dito, no? It is ang prayer part of the prayer of the Apostle Paul. Patungkol sa yung part ng prayer ng Apostle Paul from verses 14 to 21, na kung saan sabi niya, yung prayer niya, now to Him who is able, doon verse 20, who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us. So dito, ang panalangin ni Apostol Pablo dito ay para sa church, no? Sa church in Ephesus specifically, which is composed of mga Jews and Gentiles. At nandoon na humihiling siya ng spiritual strength for the church. Na kahit na nandoon kasi this time, si Apostle Paul ay nasa bilangguan. No? Ito ay nasa bilangguan. At ang ninanais niya ay para i-encourage yung mga believers na nasa Ephesus para maunawaan nila yung pag-ibig ni Kristo at para sila ay magtiwala sa kanyang divine na kapangyarihan, hindi doon sa mga circumstances nila. At kaya nga sabi doon, now to Him who is able, yung phrase na yon emphasizes na ang Diyos ay very capable. He is actively capable and intentional sa kanyang actions. Hindi siya passive, ibig sabihin. At sabi niya doon, exceedingly abundantly above all. So, ibig sabihin, actually, yung ginamit na Greek language dito, it is intensified na Greek language.
para i-indicate na ang provision ng Panginoon ay higit pa doon sa expectation ng tao. Kasi tayo, minsan, di ba, may hinihiling tayo sa Panginoon, ito lang. Pero hindi yun yung gusto ng Panginoon na ibigay. Beyond doon sa expectation, ibibigay niya. Beyond yung human imagination and yung prayers po natin. Doon sa phrase na sabing, according to the power that works in us, the same Holy Spirit's power na nag-raise kay Jesus from the dead, no? Is the same power working maging sa ating kapanahon, hindi lang sa panahon nila Apostol Pablo, is the same power. Hindi po ito nagkulang over time. Hindi po ito nabawasan. It's still the same power for us. Working para tayo ay lalo pang mag-grow spiritually at para tayo ay magkaroon ng transformation. So it is a powerful na concluding prayer ni Apostol Pablo para sa believers in Ephesus. Na merong ability ang Diyos, no, to act beyond yung human imagination po natin through the Spirit's working within the believers. So, ang highlight nito, God is not limited by our understanding. He is not limited by our own plans or sa ating mga requests unto Him. Kaya ang encouragement dito is mag-rely po tayo doon sa unlimited capacity ng Diyos na meron siyang magagawa. Walang imposible sa Diyos. Inawit natin kanina, walang imposible sa Diyos. Maaaring sa ating paningin, it is impossible. But with God, everything is possible. Amen. Because God is not limited in a box. Maybe we have human limitations, but God is not limited. Praise God. So kapag ang Panginoon ay kumikilos, no? If God's power works through us, believers who are connected to Him in faith, anong mangyayari, no? Then there will be breakthroughs in our lives. Kaya kapag ang Diyos let God be our strategist. Alam niyo po ba, in the army, meron silang tinatawag na military strategist. Siya yung utak, actually. For the war to be, para mag-succeed sila, kailangan nakikinig sila sa kanilang military strategist. At ganun din sa atin, we are likened to the army of Christ, di ba? Jesus as our commander-in-chief. So let God be our strategist. Because kung siya ang strategist ng ating buhay, anong mangyayari? Higit pa sa ating inaasahan, ang ating mga hinihiling sa Panginoon ang ipagkakaloob niya. Amen. Sino mga business people dito? Meron namang sino mga business people? May mga businesses po kayo. Oh, si Sister Evelyn, nasaan na? May mga kapatid po tayo in business. Right? Alam niyo po ba ang mga business people na sumusunod sa mga wise counsel? Sila instead na, di ba, hindi sila nag-guessing lang. But if they follow wise counsel, what happens to them? They will succeed. Magtatagumpay po sila sa kanilang mga business. In the business world, sabi nila, success in business isn't just about working hard. It is about working smart. And merong isang video, kahit siguro baka sa YouTube, merong merong isang video regarding timeless business wisdom na meron daw 10 guiding principles
from legendary entrepreneurs. Ito ay mga very, very capable na mga entrepreneurs o mga nagmamay-ari ng mga businesses. And globally, they succeeded. Dahil sa meron silang mga, siyempre tinatanong, ano ba ang sikreto mo para ikaw ay maging successful sa business mo? So nailagay dito yung mga principles na kanilang ginagawa para sila ay mag-succeed. And isa sa mga yon na naintriga ko is si Warren Buffett. Ang kanyang principle is invest in your growth. Sabi niya, the best investment you can make is in yourself. So si Warren Buffett ay isa sa mga most respected investors globally na in-emphasize niya yung kahalagahan ng personal growth. Ang sabi niya, ang suggestion niya, he suggests that the key to long-term success is continuous self-improvement. Whether it's through education, learning new skills, or refining your mindset, sabi niya, the best way to ensure your future success is to invest in yourself today. Kaya ang nakalagay doon, sabi niya, keep reading. Dahil mismong sarili niya, he spends 80% of his day reading. So, ano ang takeaway dito? Make learning a lifelong habit. Kaya nga, sabi doon, continuously seek ways to improve yourself, as this will enhance your value in any field. Ikaw man ay nasa business. This is not talking just on business alone. Every aspect of our life, we can apply this. Sabi niya doon, sabi niya kasi is, it will enhance your value in any field. So as believers, as Christians, ito ay isang panawagan or is an encouragement for us. Let us invest in our spiritual growth. How? By reading the Word of God. And let us be reminded from Proverbs chapter 9 verse 10, sabi doon, that the fear of the Lord is the beginning of wisdom. So who is the source of wisdom? God. So if we read the Word of God, makikita po natin that success in life comes from God. Not by our own abilities. Not by hindi dahil tayo masipag, hindi dahil tayo marunong. But it is God who gives us the wisdom para tayo ay maging successful in life. So nawa po, no? That's why we are encouraging each one. Read the Bible. Why? Dahil doon, makakamtan po natin ang karunungan na nagmumula sa Panginoon. And as a conclusion, ang kahalagahan po ng story na ating pinag-aralan sa umagang ito, para sa atin ay isang story that is profound. Ito ay malalim. Ito ay nagbibigay ng encouragement po sa atin na magkaroon po tayo ng pananampalataya at pagtitiwala sa timing ng Panginoon, no? At sa kanyang mga instructions. Sa atin kasi minsan, gusto natin kaagad-agad. But let's wait for the timing of the Lord. Because God's timing is perfect. Kahit na minsan, katulad ni Simon, wala silang catch of fish. Parang, sabi niya, walang logic ito based on experience. I'm an expert in this eh. Parang wala namang mangyayari. But, praise God, it is highlighting yung obedience to the instruction of the Lord. Kaya nga dito, in obedience to God's word, this can lead to unexpected blessing beyond our comprehension.
So divine intervention can bring about mga miracles in our lives. Yung mga imposible sa ating paningin, because we only see through our physical eyes. But let us see through the eyes of faith. And what will happen, no? This can bring about yung mga miraculous outcome. Mga bagay-bagay na hindi po natin kayang ipaliwanag sa talino lamang ng tao. But praise God, binigyan tayo ng Panginoon ng tamang estratehiya. And the right strategy is very simple. Basahin po natin. Let us hear, obey, and trust God. So, mga kapatid, kahit ano ang ginagawa po natin, maaari sa mga trabaho, sa mga nagtatrabaho, sa mga estudyante, sa inyong pagpasok sa school, or even in the ministry. This week, tanungin natin, Lord, where do you want me to cast the net? Where do you want me to cast the net? Shall we all rise? Hallelujah. Naihayag, Panginoon, ang inyong mga salita. Nakatulad nawa ni Simon, bagamat he had failed, O God, to catch fish overnight. Pero nung sinabi po ninyo na pumalaot sila at ihulog ang mga lambat, though it was not logical for him, but he did it, Lord. At because of simple obedience, it brought about an overflowing blessing. Hindi lamang para sa kanya, kundi para rin sa kanya mga kasamahan. Lord, sometimes dumarating sa aming mga buhay, may mga bagay-bagay na hindi po namin nauunawaan, lalong-lalo na may mga instructions po kayo through even your word, for your promptings in our lives. Father, dalangin ko nga po na tuwing kami nga po ay prompted by your Spirit, may we be sensitive, Lord God, to your voice. Nang sa gayon, Panginoon, ang mga inaasam namin, ang mga hinihiling namin sa inyo, ang mga gusto naming mga success in life, in any part of our life, Lord God, may we hear your voice, Lord. And help us, O God, to be like Simon, to obey you, despite parang wala pong mangyayari, Panginoon. Because it is beyond our comprehension, ang miraculous work ng inyong banal na Espiritu. Kaya, Panginoon, tulungan mo po ang bawat isa sa amin. Show us, Lord, kung saan po namin, wherein we will be able to cast out our net. Ano yung mga instructions mo sa amin this week? Lord, I pray that you continue to empower each one to turn, Lord God, whatever yung mga anxieties, yung mga uncertainties of the future na aming kinakaharap, Panginoon. Turn it, Lord God, these all fears and anxieties into faith, Lord, to be translated into faith and trust in your guidance and in your instructions. Thank you, Father God, and even as we depart from this place, magkahiwa-hiwalay man po muli kami, panandalian, Lord, dalangin ko ang pagkilos ng inyong banal na Espiritu, ang ipadaloy niyo po sa bawat isa, upang sa gayon, sa bawat gawain po namin sa linggong ito, alam namin na ipagkakaloob po ninyo ang katagumpayan sa aming mga buhay. Pagpalain niyo po ang bawat trabaho ng aking mga kapatid, bawat estudyante na nag-aaral
sa inyong paggabay, ang inyong karunungan, ang ipagkaloob nyo sa kanila. So that in every endeavor, in every gagawin po nila sa kanilang school, will come out, Lord God, na sila ay mag-excel, Panginoon. Because you said so. Father, we thank you that in every part of our life, Lord, amin pong ipinagkakatiwala sa inyo. And we know that anything that is impossible in our physical eyes, Lord, may you grant us the eyes of faith to see what is in store for us. The successes and the breakthroughs that you have already in store for us, Lord. Thank you so much. Bless each one. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen. God bless po. Okay, sarap talagang magpuri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang iyong nadadarama. Ikaw lang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako ay aaw ng papurit pagsamba. Araw-araw ako puri, araw-araw ako ay sasamba. Walang matantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Ay sarap